Magandang gabi po sa ating lahat at welcome po ang lahat sa lahat po ng makakapanood at makasama ko sa gabing ito. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Atin mo nang awitan ang ating Panginoon sa gabing ito. Atin siyang purihin sa pamamagitan ng isang awitin. Hallelujah! Walang imposible sa ating Diyos. Amen? Imposible sa ating Diyos, kaya niyang gawin lahat. Kay hirap sa tingin mo'y kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Kahirap sa tingin mo'y kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala'y tanggapin na. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya niyang gawin lahat. Hallelujah! Kahirap sa tingin mo'y kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala'y tanggapin na. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala'y tanggapin na. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala'y tanggapin na. Magtiwala sa Kanya. Halika na, magtiwala sa Kanya. Hallelujah. Amen. Halika na at magtiwala tayo sa Panginoon. Hallelujah, na may gagawin ng Panginoon sa bawat isa sa atin, sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Amen. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Yes, hallelujah, O God. Heavenly Father, we thank you, Father God, sa gabing ito, Panginoon. Salamat sa buhay ng bawat isa.
Salamat, Lord God, sa mga makakarinig ng iyong salita sa gabing ito, Panginoon. Sa lahat ng mga kasamahan namin, Lord God, na nanonood, Panginoon. Salamat sa kanilang mga buhay, O God. And O God, salamat na sa gabing ito ay gamitin mo po ang iyong lingkod, Panginoon. And before that, O God, ako po ay nagpapalinis, Panginoon, sa aking puso, sa aking isipan, Panginoon, anuman ang karumihan na nandyan, Panginoon, ay linisin mo, Panginoon. Yes, O God. Patawarin mo ako, O God, sa mga kasalanan, Panginoon, na hindi man sinasadya, Panginoon, sa isip, sa salita o sa gawa man, Panginoon. Salamat, O God, na iyong salita sa gabing ito ay magiging ilaw, Panginoon, ng bawat isa sa amin, Panginoon, na magbibigay sa amin ng liwanag, Panginoon. Salamat, Lord, na iyong salita ay walang imposible, Panginoon. At ito, Lord God, ay mangyayari, Panginoon, dahil ay iyong salita, Panginoon, ay makapangyarihan, O God. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Ikaw lamang ang aming itinataas. Ikaw lamang ang aming ikaw lamang ang aming itataas sa gabing ito, Panginoon. Walang iba kundi ang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Okay, magandang gabi ulit sa ating lahat. Kapag tayo po ba ay nakakakita ng mga tao na may kapansanan, nakakakita tayo ng bulag, nakakakita tayo ng bingi, nakakakita tayo ng pipi or pilay, ano po ba yung pumapasok sa isip natin? Di ba naiisip natin na bakit kaya siya ganyan? Ano kaya nangyari sa kanya? Baka habang ipinagbubuntis siya ng mama niya ay may nangyaring hindi maganda. So yun yung iniisip natin. Or minsan nakakapag-isip pa tayo ng baka gusto siyang ipalaglag ng mama niya. Or baka ininuman siya ng gamot, bakit ganyan siya? So may mga ganong tayong pag-iisip kapag tayo ay nakakita ng mga tao na may kapansanan. No? So ngayong gabi ay tayo po ay dadako sa Gospel of John, chapter 9, verse 1 to 7. Sabi dito, sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking bulag mula pa nang ipinanganak. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabay, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang? Sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin. Habang may araw pa, darating ang gabi kung kailan wala nang makakapagtrabaho. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, pumunta ka sa imbakan ng tubig sa Siloe at maghilamos ka roon. Ang kahulugan ng salitang Siloe ay sinugo. Pumunta nga ang bulag, naghilamos doon, at pagbalik niya ay nakakakita na. Amen. Hallelujah. So dito sa salita ng Panginoon sa gabing ito, nakita natin na ang taong ito na isang bulag ay nakaranas ng
suffering. No? Suffering, darkness sa kanyang buhay. So dito, ano nga ba yung pinamagatan ko ito, yung ating pag-aaral ngayong gabi ay the purpose of suffering. No, nakita natin na mula pagkabata, ang taong ito ay bulag. So imagine, no? Imagine kung gaano kahirap ang kanyang buhay nang siya ay bulag, ipinanganak siyang bulag. Ang hirap noon, 'di ba? Meron pa ngang nagsasabi or mga kasabihan na mas okay pa or na ikaw ay isang pipi, ikaw ay isang pilay, or ikaw ay isang medyo mas magaan-gaan pa yun kaysa sa wala ka talagang paningin. Totally darkness. No? Yung taong ito mula pagkapanganak. Sabi mula, nung siya ay pinanganak, siya ay bulag na. So, nakita natin kung gaano kahirap yung kanyang buhay. And ano nga ba yung ibig sabihin ng blindness? The blindness means the state or condition of being unable to see because of injury, maybe of injury, disease, or a congenital condition. So, unable to see, no? So, total darkness. Ang hirap ng buhay ng taong ito. Na mula nang siya ipinanganak, hindi man lang siya nakakita ng liwanag sa kanyang buhay. So, madilim ang kanyang buhay. So, kung isipin natin, talagang napakahirap. So, pero nakita natin dito na, yun nga sabi ko kanina sa umpisa pa lang, na pag nakakakita ba tayo ng mga ganitong klase ng tao, ay pumapasok din sa ating isip na ano kaya ang nangyari? No? Ano kaya ang nangyari at bakit siya nagkaganyan? So, kung ganyan yung iniisip natin, wala tayong kaibahan dito sa mga disciples ni Jesus. Kasi habang naglalakad sila, nakita nila itong taong ito na nandun malapit sa pintuan ng templo dahil siya ay bulag, siya ay papalimos doon. So everyday siguro ng buhay niya ay nandoon siya nagpapalimos dahil alam na yung templo ay maraming mga tao ang pumapasok doon at lumalabas. So maraming mga tao na doon siya nabubuhay, no, sa pagbibigay ng kunting limos ng mga tao sa kanya. So yun yung ikinabubuhay niya everyday. So dito nakita natin na sabi ni Jesus, yung kanyang mga alagad ay nagtanong sa kanya, Panginoon, sino po ba ang may sala? Bakit siya ipinanganak na bulag? Yung kanya bang mga magulang o siya? Pero sumagot ang Panginoong Jesus, neither ang taong ito or ang kanyang mga magulang ay hindi nakasala. Kasi sa panahon noon, no, sa panahon ng mga ng mga tradisyon ng mga Hudyo, mga Jews, kapag ikaw ay pinanganak na ganito, ikaw ay makasalanan, no? Kung isa kang bulag, ibig sabihin dahil nagkasala ka, kaya ka naging bulag, kaya ka naging pipi, kaya ka naging pilay dahil sa iyong mga kasalanan. Pero ano ang sagot ng Panginoong Jesus dito? Anong sagot niya? No, neither the parents or this man ay hindi yun ang dahilan. No, hindi sila nagkasala. Hindi yun ang dahilan, ibig niyang sabihin. Na hindi yun ang dahilan kaya siya nakakaranas ng ganito. Gustong ipaabot ng Panginoon sa kanyang mga disciples na hindi. Sabi dito ay ipinanganak siyang bulag hindi dahil nagkasala siya o kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. So mga kapatid, hindi pala lahat ng mga nakikita natin ngayon, no, or noon, no, sa panahon nila, na hindi pala lahat ng mga nakakaranas ng mga ganito, na bulag or pipi,
or pilay ay hindi lahat ay dahil sa kasalanan. Amen? May mga pangyayaring ganito na sa buhay ng taong ito na bulag siya dahil merong purpose. Amen. Doon sa kanyang suffering, doon sa kanyang darkness, doon sa kanyang naranasan na hirap mula nung siya ipinanganak, there is a purpose. No? Kaya sabi ko, purpose in suffering. No? May purpose ang Panginoon kung bakit siya bulag. Dahil gusto ng Panginoon na maipahayag sa buhay ng taong ito ang kanyang kapangyarihan. Amen? Amen. Hallelujah. So dito, meron tayong 4 na punto, no, na tatalakayin. So sabi dito sa verse 2, nakita natin how dark, no, ang buhay ng taong ito, the darkness. Namumuhay siya sa kadiliman dahil mula nang ipinanganak siya ay bulag. Amen. So, kung titingnan natin ngayon sa buhay natin or sa panahon natin ngayon, no, there is a great need, no? Matinding pangangailangan, no? Dahil ang mga tao sa panahon natin ngayon, the world is spiritually blind. Amen? Maraming mga tao ngayon na kagaya ng mga Pariseo ay nakakakita nga, no? Open nga yung mga mata natin. But spiritually, we are blind. So, we need, no? People need a miracle of spiritual sight, no? That only God can give. Amen? Na sa pagiging spiritually blind natin, unong mga tao ngayon, no? Tayo, we are thankful, we are blessed, no? Tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil tayo ay nandito na sa liwanag. Hindi na natin nararanasan ang kadiliman na nararanasan ng iba. Amen? So, nangangailangan tayo. Ito yung number 1 is we need the great need of miracle, no? Sa buhay spiritually ng mga taong ito na bulag. At walang makakagawa noon kung hindi ang Panginoong Jesus lamang. Dahil nakita natin na ang taong ito ay bulag since birth, but walang imposible sa ating Panginoon, no? Na kaya niyang pagalingin ang bulag na ito. So dito nakita natin na hindi lamang physical na kagalingan ang natanggap ng taong ito, kung hindi spiritual. Amen? Yung kanyang spiritual blindness, physical blindness, spiritual blindness ay pinagaling ng Panginoon. Amen. Amen. At nakita din natin na, no, the heart of God, no, Jesus, the compassionate heart of God, na itong bulag na to nakaupo lang dyan, no? Habang naglalakad ang Panginoong Jesus ay napadaan siya doon at nakita niya ang taong ito ay walang ginawa, no? Nakaupo lang siya doon. Wala siyang ginawang no? Hindi kagaya nung isang bulag na pinagaling ng Panginoon na talagang pagdaan ng Panginoon dahil alam niya na dadaan ang Panginoong Jesus ay nagsisigaw. Sigaw ng sigaw talaga siya, no? No, by faith, no? Talagang sumisigaw siya dahil alam niya na ang Panginoong Jesus ay dadaan. So sigaw siya ng sigaw hanggang sa pinagaling na siya ng ating Panginoon. So ito in contrast, no, kabaliktaran nung bulag na si Bartimaeus. Ito namang bulag na to ay nandyan lang nakaupo. Pero nakita siya ng Panginoong Jesus sa kanyang pagdaan at nakita niya at ang Panginoong Jesus ay, alam natin na ang ating Panginoon ay talagang maawain, no, mapagmahal. So, nakita natin dito the compassionate heart of our God. Na nang nakita niya yung bulag na to, ay pinagaling niya. Amen? Amen. So, nakita natin dito, number 2 is the great Savior
No? Ano man ang kapansanan mo, ano man ang sitwasyon mo sa buhay, ang ating Panginoon ay nandyan. Amen? Kaya niyang gawin ano man ang sitwasyon. Basta meron kang pananampalataya. Meron kang pananalig sa Kanya. Kasi nga, dito nga sa Gospel of John, sabi nga dito sa Gospel of John is the Gospel of Believing. Kasi palaging sinasabi ng Apostle John na sinulat ko, no, ang gospel na to dahil ang book na to dahil gusto kong iparating sa inyo, gusto kong ipaalam sa inyo na si Jesus is our Messiah. Siya yung ating tagapagligtas. Maniwala kayo, believe, no? Believe. Sabi dito. And dito nakita natin na itong bulag na tahimik lang siya. But we know na ito ay mayroong pananampalataya at sa kanyang isip, no? Gustong-gusto niyang makakita. Gustong-gusto niyang gumaling. So dito nakita natin that the great Savior, Jesus is the Almighty Savior who can open the blind eyes. No, kahit ito, anong sitwasyon na ano man yung dahilan kung bakit siya nabulag, ito from since birth, but walang imposible dito sa ating Panginoon. Amen? Dahil sabi nga sa Luke 19:10, He came to seek and to save the lost. No? Naparito ang ating Panginoong Jesus para hanapin at iligtas yung mga nawawala. Amen? So ito, no, hindi lamang yung mga bulag or yung mga nakakulong, sabi nga na to save the lost, no? To open the eyes of the blind. Amen? So, wala nang ibang makakagawa nun kundi ang ating the great Savior, Jesus Christ. Amen? Amen. So, number 3 is the great purpose. Amen. The primary aim of the gospel is to display the glory of God. So nakita natin dito na ang bulag na ito ay ipinanganak hindi dahil sa ano paman, hindi sa kasalanan, hindi sa anumang dahilan, not because of the disease, the injury, or the congenital, no, problem. Pero ipinanganak siya dahil there is a great purpose. Amen? Merong purpose ang God kung bakit siya ipinanak. To show the power, to display the power of God in His life. Amen? Amen. Nakita natin na sa panahon natin ngayon, kung titingnan natin, kung meron man tayong mga kapatid na nakakaranas ng mga ganito, meron tayong mga kapatid na, let's say, special child, merong kapansanan na isang pipi, isang bingi. We know, mga kapatid, hindi tayo pwedeng mag-conclude na ito ay dahil sa kasalanan o dahil may ginawa ang magulang na hindi maganda. But dito, merong purpose. There is a great purpose sa buhay ng mga batang ito or ng mga kapatid natin ito or kamag-anak o sino pa man ang mga tao na nakakaranas ng ganitong sitwasyon. No? Merong purpose ang God kung bakit ito nangyayari. Amen? Na hindi dahil sa ano paman, kung hindi mahayag ang kapangyarihan ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa. At nakita natin sa buhay ng bulag na to, na nung makakita na siya, no? Kung tuloy-tuloy pa nating basahin itong chapter 9, nakita natin that the Pharisees, no? Inimbestigahan siya, dinala siya dun. Nag-imbestiga sila, anong nangyari sa'yo? Bakit ka nakakakita? No? They go on investigating, but still, the disbelief, no? Unbelief, nandun sa kanilang mga puso. Yung mga Pariseo na to,
ay tanong sila ng tanong, but pero hindi rin sila naniwala. No? So ito yung sinasabi ko kanina na our eyes are widely open, nakamulat, nakadilat, but spiritually ay bulag. No? Hindi naman sila nakakakita. So nakita natin na ang bulag na to, after siya pinagaling ng Panginoong Jesus, siya ay nanampalataya sa ating Panginoon. He glorified the name of the Lord. He exalted the name of Jesus. So that is the purpose, no, sa suffering ng bulag na to. And kung tayo man ngayon ay dumadaan sa mga ganyang sitwasyon, no, there is a great purpose sa buhay ng bawat isa. Amen. Na mag-glorify ang Panginoon sa pamamagitan ng mga pangyayaring ito, ng mga pinagdadaanan na ganitong sitwasyon. No? Pagdating ng panahon ay merong magandang mangyayari, no? To glorify the name of God, to exalt His name. Maparangalan siya dahil sa kanyang gagawin sa buhay ng mga taong nakaranas ng ganitong sitwasyon. Now, whatever situation we have right now, no? Minsan sabihin mo na, nagtatanong ka, bakit ko nararanasan to? Bakit ako nakakaranas ng mga ganitong sitwasyon? But we know, mga kapatid, na ang lahat ng to binigay sa atin ng Panginoon, hindi dahil pahirapan tayo or gusto niyang maranasan natin na maghirap, but because gusto niyang mas lalo tayong lumapit sa Kanya, na mas lalo tayong magtiwala sa Kanya. Dahil walang ibibigay ang Panginoon sa atin na mga trials, sufferings, mga problema kung hindi natin kaya. Amen. Alam ng Lord yun na kaya natin. Tutingnan natin yung buhay ni Job. No? Ang buhay ni Job ay dahil alam ng Panginoon that Job is faithful. No? At si Job ay nagtitiwala sa Kanya. Nanampalataya sa Kanya. So kahit ano pa, no? Ano pa yung sinabi ng mga, yan, naranasan mo yan. Anong sabi ng mga kaibigan ni Job? Naranasan mo yan, Job, dahil siguro may mga kasalanan kang nakatago. May mga kasalanan kang ginawa. No? But si Job hindi nagpatinag, no? Dahil alam niya sa kanyang sarili na wala siyang kasalanan, na naging faithful siya sa ating Panginoon. At ano ang nangyari? Nakita natin kung gaano siya pinagpala ng ating Panginoon. So sa buhay natin, ganun din. No? Na kung meron tayong hindi man, of course, special yung iba yung pangyayari sa buhay ni Job. Tayo ngayon nakakaranas din ng mga sufferings, mga problema, but yan din ay kaya natin dahil andyan ang Panginoon na tayo ay tulungan. Hindi niya tayo bibigyan ng kung problema o anumang mga pasanin na hindi natin kayang malampasan. Yan ang pangako ng Lord sa atin. At alam niya hanggang saan tayo na kayang-kaya natin yon. Amen. Amen. So, number 4 is the great urgency. No? We should labor to point people to Jesus for God's glory while we still have time. Amen. Anong sabi ng Panginoon? Gawin natin. Gawin natin kung ano yung pinapagawa ng Ama sa atin. No? Gawin natin habang may araw pa. At kung darating ang gabi ay hindi na natin ito magawa. So, nung time na yun, agad-agad, no? Nagtrabaho ang Panginoon, gumawa siya ng putik, no? Tumura siya using his saliva, then yung dust, ginawa niyang putik, and then nilagay niya dun sa mata nung bulag. At nilagay niya doon, at ito nga ay inutusan niya yung bulag na maghilamos. So, yun nakita natin na siya ay, after nung naghilamos siya ay nakakita na. So, ano sabi ng Panginoon sa atin? Na
gumawa tayo. Kasi hindi naman sinabi ng Lord dito, sinabi nga niya, gumawa tayo, gawin natin. No? Sabi niya dun sa mga disciples niya. So, sa ngayon, we are the followers of Christ. Kung sinasabi mo that you are a Christian, you are a follower of Christ. So, kasama ka dito sa sinasabi ng Panginoon Jesus na gumawa tayo kung ano yung pinagpagawa ng Panginoon sa atin habang may araw pa, habang tayo ay buhay pa. So, there is a great urgency. Urgent to, mga kapatid. No? Sabi ng Panginoon, gawin na. Gumawa na tayo ngayon. Huwag nating sabihin na, bukas na, sa susunod na araw na ako gagawa nung pinapagawa ng Panginoon sa akin. Bakit ako nandito? Bakit ako nakakilala sa Panginoon? So merong pinapagawa ang Panginoon. Nagagamitin kanya to share His Word. Amen? Na ipalaganap yung kanyang, ang magandang balita. Yung kaligtasan sa bawat isa. So sabi dito na kailangan nating gumawa habang meron pang panahon. No, hindi natin pwedeng ipagpabukas. Sabi, sa susunod na taon na lang ako gagawa. Sa susunod na taon na lang ako mag-serve sa Panginoon. O sa susunod na buwan na lang ako mag-evangelize. Amen. Sabi ng Panginoon, ngayon, gawin mo na. Sabi niya, gawin na natin ngayon. Huwag na nating ipagpabukas or sa susunod pa. Huwag natin gawin yun. So there is a great urgency. No? Kailangan ngayon na. Huwag mo nang ipagpabukas dahil hindi natin alam kung darating pa ba yung bukas. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa susunod na araw, sa susunod na linggo, sa susunod na buwan. So ito yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Na dito sa verse 4, kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa na nagsugo sa akin. Gawin natin, sabi niya, ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa atin. So ito na yun, na mga kapatid, alam naman, siguro nakikita naman natin na sa John family ay talagang nandyan, no? The urgency to share the Word of God. Dahil malapit nang bumalik ang Panginoon, di natin alam kung kailan. So, kailangan na gumawa na tayo ngayon kung ano yung kanyang nasimulan, kung ano yung kanyang ginawa, ano yung kanyang ministry nung siya ay nandito to share the good news to the other people, to share the salvation na kailangan maraming madala tayo na mga kaluluwa dahil ito rin ang gusto ng Panginoon na walang ayaw niya na ang mga anak niya ay mapunta sa kapahamakan. So, ito yung sinasabi niya na we have to work now. Urgent. There is a great urgency na sa paggawa ng mga gawain ng Panginoon. So, ito lamang po yung ma-share ko sa inyo mga kapatid. No? Nakabalikan natin, the number 1 is the great need. No? Kailangan natin yung pangangailangan ng spiritual na miracle sa buhay ng bawat isa ng mga tao na nasa kadiliman pa, na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. At yung part natin dito nga is ito na yung to share the good news. Tayo yung gagamitin ng Panginoon, but ang gagawa nito is yung Panginoon Jesus lamang yung kayang magbukas ng kanilang mga bulag or kanilang mga patay pa na spirito. Ang Panginoong Jesus lamang ang makakagawa noon. So number 2 is the great Savior, na anuman yung iyong sitwasyon sa buhay, kayang-kaya yun ng Panginoon. No? Siya yung tagapagligtas. Anumang sitwasyon meron ka, andyan ang Panginoong Jesus. Amen? And the number 3 is the great purpose. No? Nakaranas ka man, anuman yung pinagdaanan ng bulag na to since birth, ngayon, anuman yung pinagdadaanan mo, anuman yung sitwasyon mo sa buhay, there is a purpose for that suffering, mga kapatid.
And number 4 is the great urgency. No, nagawin ang mga ipinapagawa ng Panginoon sa atin. Amen? Amen. So sa gabing ito, salamat sa kanyang salita na narinig natin sa gabing ito na anuman ang sitwasyon mo sa buhay, pinagdaanan mo, great suffering, darkness sa buhay mo ngayon, but after darkness, there is a sunshine. Sabi nga, no? Hindi lahat ng panahon ay nasa kadiliman. Kadarating ang panahon na sisikat ang araw. The suffering, after that suffering, you will experience, no, the goodness of God, the greatness of God, the love of God, no? At sa panahon na yan na nalampasan mo na ang lahat ng to, you will glorify God in your life. Wala kang ibang itataas, wala kang ibang pupurihin, wala kang ibang pasasalamatan dahil sa lahat ng ito kung hindi ang Panginoong Jesus lamang. Amen? Amen. So whatever suffering we are experiencing right now, there is a purpose for that suffering. After that, meron ng you will glorify your God. We will glorify God in our lives dahil nalampasan natin ang mga to. Amen? There is a miracle na gagawin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa na nakakaranas ng mga sitwasyon na hindi maganda. Dahil naranasan mo yan, dahil merong gustong ipabot ang Lord sa iyo. Merong purpose ang Lord sa iyo. No? Kanya-kanya man tayong experience, kanya-kanya tayong sitwasyon na pinagdadaanan, iba-ibang sitwasyon, kondisyon ng ating buhay. But there is a purpose. There is a great purpose sa lahat ng mga ito. At walang ibang, ang purpose na yan is to glorify God in our life. Good or bad na nangyari sa buhay natin, no? We have to glorify. We have to praise God sa buhay natin. Amen? So maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa gabing ito sa ating midweek service. Maraming salamat and thank you. We praise God sa buhay ng bawat isa at na patuloy na nakikinig, patuloy na gustong matuto or gustong lumago pa sa pananampalataya sa mga salita ng Panginoon. So maraming salamat. To God be the glory. God bless us all.